Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Napakataas ng pride ng isang ex. Lagi kasing sinasabi sa akin ng mga clients ko na sobrang taas daw ng pride ng ex ko, sobrang natural. Mataas talaga ang pride niyan. It will become natural. And what is the reason bakit sobrang taas ng pride niya? Wala na kasi siyang kailangan sa'yo. Malakas ang loob niya kasi alam niya sa sarili niya na kaya niyang mawala ka na. Hindi talaga mataas yung pride niya. Malakas lang talaga yung loob niya na willing siya na mawala ka na sa buhay niya. Ganun eh. Nandun na tayo sa point na hindi ka na talaga attractive. Wala ka ng dating. Probably pinabayaan mo na yung sarili mo. Kung lalaki ka, baka wala ka ng trabaho, wala ka ng kwentang tao, baka wala ka ng pakinabang sa kanya all in all. Kung babae ka naman, baka same thing din. Naging mas weak na yung personality mo, mas naging, alam mo yun, parang mas naging losyang ka na or anything like that. Hindi ko alam kung kasalanan mo to or kasalanan niya. Pwedeng pareho. Kasi kung talagang, alam mo yun, kung talagang better person ka, dapat hindi mo pinapabayaan ang sarili mo. Despite ng lahat ng pinagdadaanan mo. Yung iba sa inyo na buntis, nagkaanak, pinapabayaan ang sarili. Hindi kasi excuse na nagkaroon kayo ng kung ano-anong pinagdaanan sa buhay para tumaba kayo ng ganyan. It's not even an excuse after all. I'm not shaming them, no? Hindi ko ginagawa yun. I'm just telling you the truth. At hindi rin same thing yon sa mga boys na mga man dito na nakakaranas ng breakup dahil pinabayaan yung sarili nila. Sino ba naman ng tao na gustong makipagrelasyon sa isang taong kayang pabayaan ng sarili? Kasi kung yung sarili mo nga napapabayaan mo, paano pa yung relasyon, di ba? So, mas mataas ang chance na mapabayaan mo din ako. Kung ikaw mismo nakarelasyon ko, pinababayaan mo yung sarili mo. So, that logic, nagbibigay ng turn off sa mind ng ex mo. At ang dating nun, nagiging ma-pride siya sa mga mata mo. Pero ang totoo, hindi naman talaga siya ma-pride. It is just hindi ka na niya kailangan. Kasi parang napabayaan mo na sarili mo di ba? May chance na gano'n ang reason kung ba't kayo naghiwalay. Or probably nag-cheat siya. Or hindi natin alam kung ano yung ending nito pero may isang bagay dito. Kaya na niyang mawala ka. At yun yung gusto nating counterin. Gusto nating patunayan sa kanya na hindi mo kaya na wala ako. Kapag ang ex mo ay lumipat ng kabilang path or landas na hindi ka halintulad na sayo, pinaka-best na gawin mo is pabayaan mo siya mag-isa dun. Let him or let her figure out what's wrong with that way without you. Kailangan niya ma-figure out kung ano yung life without you. Kailangan niya malaman kung ano yung buhay without you. Kailangan niyang makita, kailangan niyang maramdaman, kailangan niyang maranasan kung paano mabuhay nang wala ka. Para ma-realize at maintindihan niya kung gaano ka kahalaga. Ngayon, maaaring marami kang sumbat na pwede mong sabihin na binigay ko naman lahat coach, minahal ko naman siya na sobra, wala na siyang marereklamo pa. I gave my very best kahit nagkukulang ako bilang tao. But at the end of the day, I did my best. Ngayon, kung binigay mo naman ang best mo, huwag kang mangamba. Huwag kang mag-alala. Pabayaan mo siya. Pagbigyan mo siya na umikot dun sa lugar na yon, hayaan mong maranasan niyang mabuhay na wala ka. Pagbigyan mo. Hayaan mong gumulo ang buhay, gumulo ang sitwasyon, hayaan mo siyang magsaya sa isang lugar na kung saan wala ka. Kailangan niyang maranasan yun para mas tumibay yung pagmamahal niya sa'yo. Dahil once na naranasan niya yung buhay na wala ka, yun din yung point of time na marirealize niya kung gaano ka kahalaga. Na masasabi niya sa sarili niya na sanang nandito ka na. Sanang nandito ka na lang sa tabi ko. Sana nagstay ka na lang with me. Dahil ngayong wala ka na, parang ganito ang buhay, ganito ang buhay. It's different when you're around. Nung nandito ka, nung mga time na kasama kita, it's different. Marirealize niya ang value mo dahil pinabayaan mo siya mag-isa. Pero dahil
Pa-pride ang ex mo, eto ang senyales na namimiss ka niya at nagpipigil lang siya dahil ayaw niyang mapahiya. First of all, walang ibang senyales kundi ang pagchat niya or pagte-text niya. Anong klaseng pagte-text? Ito yung mga pagte-text na wala sa linya. Yung mga pwede naman niyang hindi ka i-text pero kailangan ka pa niyang i-text. Like for example, utang. Pwedeng chat or text to, no? Or Viber or anything or Messenger. But my point of view is so simple. What I'm just asking is, once na nagre-reach out siya sa'yo for a known reason, na parang anlayo sa konteksto, like hinahanap niya yung utang, ganyan, he's just checking the water. Like, nagtatanong siya ng utang, nagtatanong siya ng tungkol sa pintuan, yung mga ganon, yung parang anlayo, yung parang, mga something like doesn't make sense, or like yung aso, kung napaliguan na ba, binalik mo na ba yung aso, yung printer, kamusta na? There are a lot of things na minimension niya at gusto niyang pag-usapan na parang irrelevant sa sitwasyon na imbis na pag-usapan kung ano nangyari sa breakup, binabypass niya yun, yung parang breakup topic, instead of talking about the breakup, instead of talking about what happened, bakit kayo nagkaroon ng ganyang klaseng hiwalayan, imbis na pag-usapan kung ano yung mga pagkakamali, magkapatawaran at magpasalamat sa bawat isa at sabihin ng tunay na nararamdaman, mas pipiliin niyang i-bypass yung mga ganong uri ng topic. Tapos magja-jump in siya sa mga walang kwentang topic. Minsan magugulat ka, alcohol na lang itatanong pa sa'yo. I mean, there are topics out there na i-raise up niya na walang kinalaman sa breakup niyo. Irrelevant. Super irrelevant. Isa yan sa mga senyales na namimiss ka niya. And then, kung sa FB ka titingin ng senyales kung namimiss ka na niya or sa Instagram, please don't do that shit. Huwag mo na lang i-stalk yung ex mo. So, I don't recommend stalking your ex. Alam ko may mga interpretation dun, but no, I still don't recommend it. Never stalk your ex. So, hindi ako magbibigay ng advice regarding dun sa Instagram or Facebook thing. Hindi ako nagiging madamot sa knowledge. It is just, I don't want you to think too much. I don't want you to overanalyze your ex. It is stupid. Do not do that activity. It doesn't make sense at all. I don't want you to do that. That's cheap, man. That's cheap. Okay? Sobrang baduy nun. Sobrang pangmahirap na galawan yun. Kaya huwag kang pupunta ng Instagram, Twitter, or Facebook, or YouTube, or anything like that shit just to stalk your ex. Stop that, okay? Do not do that. Ang pinakasenyalis lang is yun. Yung magbibigay siya ng hint, magbibigay siya ng text, magbibigay siya ng chat. That's for me. Anyways, there are a lot of topics na pwede pa naman natin pag-usapan. But as of now, this is the main thing that I want you to do. I want you to stay calm. At kung kakausapin ka man niya ng ganon, you can ignore it. But it depends on the situation. But however, if you wanted to know the situation, let us just have one-on-one coaching if you need me, okay? So give us a message sa Philippine Dating Coach Show. Thanks for watching.